Yung iba kasi beautiful on the outside pero beauty poor in the inside. Maganda nga ang dating mo pero wala ka naman datong. Hindi daw siya mahilig na mangutang at hindi siya nagpapautang. Videos that will make you wealthy and debt-free. Wow! Mag-asawang iponaryos nakaipon ng 100,000 pesos. Kung paano nila ginawa yun, you got to watch this video. Ngayong araw na ito, gagawa po tayo ng reaction video sa isang iponaryo po natin kung paano sila nakaipon ng 100,000 pesos. Kaya mga friendship, nako, excited na ako. Pero bago tayo mag-umpisa, paalala lang po, ito ang inyong pambansang world coach na si Chinkitan at I hope subscriber ka na ng channel na ito. Grabe tong kwento na ito, makikita nyo po ito no, sa picture po. Nakikita po natin dito, ang dami pong ika nga nag-comment, ang dami po nag-share nung pinost ko sa Facebook, no? 700 shares. At nag-trending to dahil maraming nakarelate sa mag-asawa kung paano nila na-achieve to. Just to give you a background no, ng kwentong iponaryo po natin ni Mark Emmanuel, na i-post po to sa iponaryo group po natin at saka Ipon Challenge group at Peso Sense. At ito yung mga tips na shinare po niya paano sila nakaipon na mag-asawa. Pakinggan nyo ito mabuti hanggang dulo para malaman natin kabuuran. Sabi niya, number 1, mag-pray ka kay Lord at kahit kailan hindi ka pababayaan sa lahat ng money goal. At sumali kayo sa mga grupo na nag-i-inspire sa mga taong na mag-ipon ng Ipon Challenge. Manood ka rin ng financial videos ni Coach Chinkitan and you will learn a lot on how to become financially responsible. Nako, correct na correct ka dyan, Mark. Maganda talaga kung may guide ka dahil hindi lang may guide Alam mo, yung parang, yung tamang inggit. Yung inggit mo, kung kaya nilang mag-ipon, kaya ko rin. Hindi yung inggit na kung meron silang iPhone, bibili rin ako iPhone. Di ba? Magandang inggit yun. Kaya sumali na kayo sa aming Iponaryo group. Link na lang below, pag sasali kayo. Number 2, ito po sinabi niya. Tandaan ang simple savings formula na ginagamit niya, income minus savings equivalent to expense. Kapag hawak mo daw yung kita mo, 10% agad ng kanyang sweldo, sinisave niya a certain portion. Oh, galing ha? Correct din yan. Dapat itabi muna natin yung priorities po natin. Tanggap ng sahod, tanggalin muna yung ipon. Kung ano matira, doon ka mag-budget. Third na diskarte po nila, ay ito, kailangan daw malaman ang wants versus needs. Dapat alam mo yung pagkakaiba po nito, unahin muna na yung needs. Diba? Isang tabi muna yung mga wants. Example, di na baling walang iPhone. Sabi niya, basta may ipon. Narinig ko na yan. Oo, sabi ni Chinkitan. Hindi ako nag-upgrade ng cellphone ng basta-basta. Basta nakaka-text, nakaka-call, nakaka-FB, nakaka-selfie, okay na yun. Ang galing. Iba talaga ang perspective ng isang tunay na iponaryo talaga. No? Yung parang, yung fulfillment niya wala sa bagong gamit. Ang fulfillment niya sa kanyang ipon. Fourth na diskarte niya, ito, alkansya o bank account. Itabi mo muna yung ipon sa safe na lugar. Kung hindi pala sungkit, pwede pa mag-alkansya. Pero kung ikaw ay kumukupit, ilagay mo daw sa bangko. Yung passbook na walang ATM at walang pindot-pindot. Pero sa kanilang mag-asawa, since may disiplina sila, alkansya muna. Hindi daw pala sungkit si Commander. At stricta yan sa pag-iipon. Sabi niya, ipon is ipon. Hanggat hindi importante, hindi niya babawasan at pagagalaw. Galing. Alam mo, correct yan kasi alam mo kung ikaw matutukso ka, huwag ka na maglagay ng pera dyan kasi mabilis maabot, no? Kailangan i-deposit mo yan. Pero sa totoo lang, malakas talagang kumupit. Diba? Sino? Tayo. Number 5 na diskarte niya, sabi niya, lagyan mo ng label ang alkansya. May pamahiin daw pag may alkansya, may nagkakasakit. Hindi totoo yon, sabi niya. Sulatan mo yung alkansya para malaman mo saan ka nag-iipon. Ito sinasabi ni Mark, tuwing naguhulog daw siya, kinakausap pa daw niya yung baboy kung paano saan siya binubusog. Grabe talaga, no? Nagsaset sila ng target, namomotivate sila, nakaka-addict daw mag-ipon. Grabe talaga. Alam mo, that's really true. Ito lang mga friendship. Bago ka pa mag-umpisa na mag-ipon, alamin mo muna kung ano ang goal mo para ganahan ka. Hindi lang pwede suntok sa buwan ang pag-iipon. At bago tayo magpatuloy, babatiin muna natin si Bernadette Dizon, si Bonnie Gonzalez at si Cel Altarejos. Maraming salamat from KSA. Number 6, diskarte pa rin ni Mark. Ito, wearing unbranded and affordable clothes doesn't make you poor. Yung iba kasi beautiful on the outside pero beauty poor in the inside. Oh, ganda naman. Ganda lang magdala pero wala
naman pera. Kaya nga sinabi niya, don't sacrifice your finances for the sake of having a good image in social media. Maganda nga ang dating mo, pero wala ka naman datong. Hindi ako mahilig bumili ng damit. At kung may hilig man si Mrs. sa ukay na lang muna bumibili. Uy, tama rin yan. Bago muna pumorma, kailangan mag-ipon muna. Huwag yabang now, pulubi later. Number 7 na diskarte ni Mark. Hindi kami magastos puwera sa pagkain. Mas okay na sa amin mag-food trip sa bahay, manood ng movie sa cellphone. Nakatipid na kami, quality time pa, hindi kami nagta-travel. Oo. Pag mayaman na lang daw, sila magta-travel. Ang galing! Grabe, no? Pwede rin kayo mag-enjoy na hindi naman talaga mabubutas ang bulsa mo. Very practical. Number 8, diskarte ni Mark. Build your savings slowly. It doesn't demand you so much. Sinabi niya, meaning you can always start saving kahit barya-barya lang. Ipon is ipon. Wala yan sa liit o laki ng sweldo. It's all about discipline and self-control when it comes to saving money. Grabe naman talaga. Yan ang ipon mindset. Nag-uumpisa sa maliit, tapos lumalaki. Ito lang ha, hindi ka makakaipon kung gusto mong biglang yaman. Number 9 na diskarte po ni Mark is this. Galing talaga nito. Utang free. Hindi daw siya mahilig na mangutang at hindi siya nagpapautang kasi masakit daw ulo sa pareho. Hindi porket may trabaho ka, hindi ako debt free, pero mas pinipili kong mag-ipon. Ito yung tip niya. Huwag kang mangutang kung ibabayad mo lang ay isa pang utang pa more. Financial stress lang madudulot niyan. Nako. Number 1 rule yan ha. Ito lang mga friendship. Huwag mo sanayin ng sarili mo pag kinapos ka utang. Ang dapat gawin mo muna, mag-ipon ka ng emergency fund para pagdating ng emergency meron kang dudukutin, hindi ka mangungutang. At kung may utang ka, obligasyon mo muna bayaran ng utang bago ka mag-enjoy. Number 10 na diskarte ni Mark. Sana nandito pa rin kayo. Sabi ni Mark, develop a financial money management system. Kapag hawak mo na yung sweldo mo, ilista mo kung saan pupunta at para di ka magtaka kung saan napunta ang pera mo. Pag binigay ko na ang pera ko sa asawa ko, babudgetin ko na rin yung sa akin. Oh, ito talagang pinakamahalaga. Dapat meron tayong sistema sa pag-iipon, sa pagmamanage ng pera para mas makatulong po sa inyo. Bilang pangwakas, sinabi nga ni Mark, ginawa nilang tradisyon at habit na mag-asawa ng pag-iipon. Kaya pati kanilang mga anak, natuto na rin. Kahit pabarya-barya, nag-e-enjoy sila tuwing naglalagay sila sa alkansya. And every year, umiisip sila ng chart para maging ipon challenge at binubuksan nila after the new year. Ito ang tanging challenge na sinalihan ko. Grabe naman, congratulations Mr. Mark Imanil. Ang dami namin natutunan sa storya mo. Saludo talaga ako sa iyo sa pagsusulat ng pagkahaba-haba nito ha. Ito lang, pwede ba akong mag-request sa iyo Mark? Kung pwede lang i-message mo naman ako sa FB ko at pwede naman kita ma-invite sa show ko sa Ching Positive para ma-feature ka naman namin, no? At saka asawa mo. Grabe, isa ka talagang tunay na iponaryo. Kayo mga friendship, na-inspire ba kayo sa kwento at diskarte ni Mark? Tag mo na si Mr., si Mrs., si LIP o Jowa para mapanood niya tong episode na ito. Sigurado ma-inspire kayo mag-ipon.